Ang kasal o matrimonyo, bagaman isang kasunduan ng puso, diwa at isipan, ginagawa at ipinagdiriwang bilang simbolo sa pagpapahayag sa lipunan o komunidad ng pag-iisang dibdib ng dalawang tao. Magkakaiba ang anyo ng pagdiriwang at tradisyon sa bawat lugar sa mundo. Ang babae, bumibitaw, hindi dahil hindi ka na mahal. Bumibitaw sila kasi pagod na silang masaktan, lalo na't wala kang pakialam. Minsan, mahirap pigilan ang puso, lalo kapag mahal mong isang tao. Bata pa lang sila may pagtingin na si Nadia Denise Forteza sa kanyang kababatang si Raymond Raven Laksamana. Nanghingi siya ng tulong sa kanyang parents para maikasal sa binata. Ang di niya alam may girlfriend na pala ito. Cold ang trato ng binata sa dalaga. Sinasaktan din siya emotionally at physically. Hanggang kailan niya kayang ipaglaban ang pagmamahal niya sa taong hindi siya mahal? Isusuko na lang ba niya ang pagmamahal niya rito kung may taong handa siyang mahalin? May magagawa kaya ang kanyang isip kung ang pusong magdidikta. Sabi nila pag mahal mo, pakawalan mo para lumigaya siya sa iba. Pero hindi ba nila naisip na ang totoong mahal kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap, kahit anong mangyari, kahit gaano pa katagal dapat ipaglaban mo pa rin? Isa na naman pong kwento ang ating mapapakinggan. Huwag pong kakalimutan mag-like, share at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang mga upload. Narito ang unang kabanata. What? Mom? Humina ang boses ko. Bumagsak ang balikat ko dahil sa tingin ni mommy niya matalim. I am going to be married. Magpapakasal ako sa taong hindi ko mahal. I am just turning 18 this year at sa pagtungtong ko ng 18 ko, ikakasal na ako. Ito yung gusto mo anak. Bakit? Mom, kung si Raymond yan tatanggapin ko. Siya lang ang gusto kong pakasalan? Mommy smiled at me dahilan para mapanguso ako. Ano ba naman tong si Mommy? Bigla-bigla na lang umingiti. It's Raymond. Nakangiting sagot niya kaya napatayo ako. Halos magningning ang mga dahil sa narinig. Really, Mom? Tumango si Mommy kaya mabilis ako napayakap sa kanya dahil sa sayang nararamdaman. Pumayag na ang parents niya at alam mo naman na boto sa yung parents niya. Nakangiting wika niya kaya mas lalo ko napangiti. I kissed her on the cheeks. I love you so much, Mom. Mommy hugged me before she left me. Nagtatalon ako sa kama ko. Sumasayaw at kumakanta pa. Sobrang saya ko. Ikakasal ako sa taong mahal ko. Matagal na ako may gusto kay Raven at alam niya yon dahil nag-confess naman ako sa kanya. Ang kaso lang wala naman siyang naging sagot sa akin pero at least natupad ng birthday wish ko na ikasal sa kanya. Matagal ko nang hinihiling kay mommy at daddy yon at ito na. Pumayag ng parents niya. Wala siya magagawa kapag utos na ng parents niya dahil takot siya kay Tita Fatima na siyang mommy niya. I giggled. Na-imagine ko na kapag mag-asawa na kaming dalawa. I am so excited. You! Tumingin-tingin muna ako sa paligid ko. Ano ba ang tinutukoy niya? Tinuro ko ang sarili ko. Ako ba? Kahit alam kong ako, nagbaang-baangan ako. Kinikilig ako sa totoo lang. Paano ba naman kasi? Nasa harapan ko lang si Raymond at kinakausap ako. Quit staring, it's rude. He said that made me blush. Gwapo mo kasi. Di ko na mapigilang humagikik pero siya ay umirap lang. Suplado naman ni Hubby. Mas sumagikik ako dahil doon. Kapag talaga mag-asawa na kaming dalawa, Hubby ang tatawag ko sa kanya. Stop that. Utos niya kaya napahinto ako. Nagmaang-maanga naman ako sa pamamagitan ng mukha ko. Bakit? Ano bang ginagawa ko? Napaatras ako na maglakad siya palapit sa akin. Napasandal na ako sa pader. Kinikilig ako. Naka-corner niya ako at gusto kong posisyon namin. Pwede pa simple ko siyang inamoy. In fairness, ang bango niya. Amoy baby. Napalunok ako na lumapit ang mukha niya. Hahalikan niya ako. Hinalikan niya nga ako. I closed my eyes and wait for his lips pero pitik lang sa noo ang natanggap ko. Ikaw nagsabi sa parents ko, napakasalan ka? Tanong niya kaya't napatigil ako. Nag-acting pa ako na nagtataka. Kinunot ko ang noo ko. Ha? Kasal? Tayo ikakasal? Anong ikakasal? Magpapakasal? Parang tanga ang pagkakatanong kong iyon. Napanguso ako. Para kaming mga bata ko makapag-usap. At least baby ko siya. Stop acting. Aniya kaya naman mas napanguso ako. Pinagsasabi mo dyan, Hubby. Tayo bang ikakasal? Wala namang sinabi sa akin sina mom and dad. Tinitigan niya na ako.
Mukhang sinusuri niya kung nagsasabi ba ako ng totoo. Malambot lang ang mukha ko pero hindi halatang nagsisinungaling ako. Okay, fine. Nawawala ako. Pagkasabi noon, tinalikuran niya ako. Napagikik ako habang tinitingnan siya palayo. Ang baby ko talaga napakasuplado. Nadja, tawag ni Joy kaya patakbo ko lumapit sa kanya at tumalik sa pisngi niya. OMG, what are you doing here? Gulat na tanong ko habang magkahawa kaming dalawa at nagtatatalon. Joy is my best friend. Isa siya sa mga best friend kong pinagkakatiwalaan ko. I love this girl so much dahil magkasama kaming lumaki, kaya hindi talaga ako makapaniwalang makita siya rito ngayon. Ilang taon na rin mula nang huli kaming nagkita sa Paris. If I am not mistaken, I'm just 14 years old that time. Dito na ako mag-aaral. Namilog ang mga mata ko sa sinabi niya at niyakap na naman siya pero sa leeg na ngayon. OMG, I am so happy. Grabe, ang saya ko ngayon. May kaibigan na ako rito. Napatigil siya sa pagtalon at tinitigan ako. Why? I asked. Wala ka bang friends here? Nagtatakang tanong niya. I roll my eyes. Duh, masyadong plastic ang mga tao rito. Like, gosh, nakakainis lang. She laughed kaya't napatawa na rin ako. Di ka pa rin talaga nagbabago. Ayaw mo pa rin sa mga plastic at mapagpanggap. You do. Nagtawanan naman kami hanggang sa paglalakad. Pinagtitinginan kami ng kapwa namin estudyante, kaya napapasarap kami sabay tatawa. How are you na, bestie? Tagal na rin natin hindi nagkita. Kamusta ng life mo? Do you have a boyfriend? She asked that made me laugh a little. Ako? Alam mo namang isang tao lang ang mahal ko eh. Sagot ko kaya napangiti siya. Malapad ng ngiti. Sa lahat ng mga naging kababata ko, siya lang ang nakakaalam na may pagtingin ako kay Raymond maliban sa parents ko. Pero malaki na ako nung nalaman ng parents ko may pagtingin ako sa baby Raymond kong suplado. Kahit suplado naman ang baby ko, mahal ko naman siya. Napahagikik ako. Mukha kang tanga, kinikilig ka na naman. Humagikik na naman ako sa sinabi niya. Naisip ko lang kasi yung future naming dalawa. Paano kaya pag nagkaroon kami ng pamilya? Napahagikik na naman ako at siya naman napairap. Nananaginip ka na naman, bestie. Imposible naman yung panaginip mo eh. Ako namang napairap sa sinabi niya. Tila lang siya sumabay sa kagaguhan ko at sa imagination kong umabot sa planetang Jupiter. Kahit kailan talagang babaeng to, napaka-bitter sa buhay. Hirap talaga kapag walang love life. Wala ka lang love life, kaya ang bitter mo. Ampalaya ka? Ha? Ampalayang mapait? Pangaasar ko sa kanya. May ampalaya bang matamis? Pamiloso po niya. I pouted. May ampalaya namang matamis. Kapag sinawsaw mo lang sa asukal o kaya naman, kapag sinabayin mo ng chocolate, meron naman. Tumaas ang kilay niya. Kapag sinawsaw mo sa asukal, I pouted when she glared at me. Baliw ka talaga. Baliw kay Raymond. Umirap siya kaya natawa ko. Alam niya naman na may pagkabaliw akong kausap pagkatapos kakausapin niya pa ako. Piloso po rin ako minsan kaya mahirap akong kausap. Wala siyang gusto sa'yo kaya wag ka nang umasa pa kay Raymond. Medyo malakas ang pagkakasabi niya noon. Akmang bubuka na sana ang bibig ko na napatikom dahil sa isang baritonong boses. That's true. I don't like you. Nakaramdam ako ng sakit sa dibdib ko dahil sa sinabi niya pero hindi ko yon ipinakita. Lumingon ako sa kanya at ngumiti na siyang kinasalubong ng mga kilay niya. Alam ko naman yon, di mo na kailangan sabihin pa. Pagkasabi ko noon, tumango ako at umalis. Pinanasan ko ang luhang tumulo sa aking mga mata. Yeah, I know naman na hindi niya ako gusto pero hindi naman niya kailangan na isampal pa sa akin yon. Siya sampalin ko eh. Pumunta na lang ako sa garden at doon, nagmukmok. Hindi lang masungit ang lalaking yon, masakit pang magsalita. Napasimangot na lang ako. Paano kaya kapag naging kami ng dalawa? Ano yon? Ako ang mag-a-adjust sa ugali niya? Sus! Hindi mawawala ang kasingitan niya sa akin dahil gagawin kong lahat para lang ma-fall siya. Sasaluhin ko naman siya eh, kaya hindi niya need mag-alala. Napanguso ko habang naka-cross arms. Ginabi ka na yata, anak. My mother said as I gave her a kiss on her cheek. Humalik din ako sa pisngi ni Dad. Padabog akong umupo kaya't nagulat sila. May family dinner pala kami kasama ng mga magulang ni Raymond. Nakatitig siya sa akin kaya tinaasan ko siya ng kilay bago irapan. Joke lang naman yun. Acting lang. Mahal ko kaya ang hobby ko kaya hindi ko magagawang sungitan siya. Let's eat, Dad said.
I mean, Daddy ni Raymond? His face is full of authority. Parang pagmamayari ng mga mansyon namin dahil sa boses niya. Hindi kaya galit si Daddy dahil hindi kami sabay ni Raymond umuwi? Napahagikik ako na mahina sa naisip bago kunin ang phone ko sa aking bag at kinikilig na minessage si Joy. Bes, nandito ang family ng hobby ko. She did not reply. Siguro busy. I am going to text her again but I stopped. Who are you texting? Tanong ni Raymond, kasabay nun ay ang pagtaas ng isa niyang kilay. I rolled my eyes, pero palihim na napapangiti. Bakit? Ano naman ngayon sa'yo kung may katext ako, ha? Singhal ko. Siga pa ang boses ko. Sus! Ako lang nabanto. Masungit niyang sagot, sabay iwas ng tingin dahil lan para mapahagikik ako. Nagsiselos ba siya? Gusto kong magtatalon sa tuwa kung ganon. Iisipin nagselos ako kay hubby para ako nasa cloud9 at lumilipad. Ang cute ninyo talagang dalawa, ang mommy ni Raymond. Sa pagkakaalam ko may pagka-childish ang mommy niya, kaya nagustuhan ni Tito Ray dahil doon. Ang cute nga ng love story nila eh. Nagsimula kaming kumain. Nag-usap ang mga parents namin sa wedding namin dalawa. Tahimik lamang ako pero si Raymond ay minsan sasabat. Ayoko, pang kontra niya. Mawawalan ka ng mana, Raymond. Anang daddy niya. Malamig at walang kaimo-emosyon ang boses nito. Mukhang natakot naman siya kaya nanahimik na lang. I pouted. Mommy? Pagtawag ko kay mommy, nakagad namang tumingin sa akin. Yes, baby? Malambing ang kanyang boses. I bit my lower lip at napayo ko. Alam kong masasaktan ako sa sasabihin ko sa harapan nila. Pero kung ayaw talaga ni Raymond na pakasalan ako, hindi na lang. Ang ganda ko na nga, sexy pa. Pagkatapos ayaw kong pakasalan, baka naman pakipot lang. Kung ayaw po ni Raymond, wag na lang po. Sabay-sabay silang natigilan. Napatingin sa akin si Raymond na seryoso at parang galit. Bakit siya galit? Inaano ko ba siya? Ayaw niya nun? Di matutuloy yung kasal naming dalawa. Why? They all ask. I sighed. My girlfriend po siya? Mahinang sagot ko sabay palihim na pinunasan ang luhang tumulo sa aking mata. Kanina ko lang nalaman na may girlfriend siya noong pinuntahan ko siya sa room nila. Katahimikan. Iyon ang bumalot sa aming lahat. Napagitla ako na may humampas sa lamesa. May nalaglag pang ang baso sa tabi ko. Mabuti na lamang nakailag ako. Is that true, Raymond? Tanong ng daddy niya. Katulad kanina, walang kaimo-emosyon ang boses nito. Seryoso naman ang mukha ni Raymond pero ramdam ko ang takot sa kanyang mga mata. Dad, are you cheating? His father asked again. Natahimik naman si Raymond. Wala naman kaming dalawa ni Raymond kaya hindi siya nag-cheat sa akin. Di naman kami. Walang kami. May girlfriend siya na mahal niya. Makipaghiwalay ka sa kanya. Utos ng daddy niya na halatang nagpagulat sa kanya. Dad! Gulat na sambit ni Raymond. Hindi makapaniwala. That's final, Raymond. Huwag mo akong galitin. Walang nagawa si Raymond kundi ang huminga ng malalim at yumuko. Excuse me? Paalam niya at saka umalis. Tinignan ko pa siyang umalis hanggang sa magpaalam na rin ako para sundan siya. Kasalanan ko pa na galit ang daddy niya sa kanya. Kilala ko si Tito. Alam ko kung paano siya magalit. Nakita ko na yon. Raymond, sandali. Sigaw ko pero diretso lang siya sa paglalakad. Mas binilisan ko ang pagtakbo hanggang mahawakan ko ng braso niya. Sorry, di ko naman alam na magagalit. Aray! Mahinang daing ko nung hawakan niya na mariin ang aking braso. Ano ba talagang gusto mo? Bakit pati girlfriend ko dinadami mo rito? Nangilid ang luha sa mata ko dahil mas dumiin ang hawak niya. Hindi! I stopped when he kissed me. Tuluyang bumagsak ang mga luha sa aking mga mata. Di ganitong klase ng halik ang gusto ko. Mapagparusa, mariin. Parang dudugo ang labit mamamaga. Lalayo sana ako dahil nawawalan ako ng hininga. Nung hawakan niyang bato ko at mas idiin ang halik. Hindi ako tumugon sa halik niya. Mas tumulo lang ang mga luha ko. Pinigilan ko namang ituloy ang kasal pero bakit ganito ang kinalabasan? Habol ang hininga ko nang bitawan niyang labi ko. Habang siya parang wala lang. Parang di kinapos ng hininga. Napahagat ako ng labi para pigilan ang hikbing kakawala. Bakit siya ganito? Bakit di ako hinalikan pagkatapos ganong klase ng halik? Don't cry in front of me. Hindi pa yan ang aabutin mo oras na ikasal tayong dalawa? He shouted.
His voice is full of anger. First time niya ako sigawan ng ganto kaya ang sakit sa dibdib ko. Mariin niyang hinawakan ang pangako at pinatingala. Galit ang nakikita ko sa kanyang mukha. Galit siya sa akin, malamang. Hindi ko hihiwalayin ng babaeng mahal mo. Mas napaiyak ako sa sinabi niya. Don't cancel our wedding. Magsisisi ako na akong pinakasalan mo. Uy, Napatigil siya na makita ko. Bumaba ang paningin niya sa labi kong may konting sugat. I smiled at her para hindi siya mag-alala. Siya ba ang may gawa? Nangilil ang duha sa gilid ng mata ko bago tumango sa tanong niya. Mabilis talaga siyang makapansin, kaya hindi ko na kailangan pang tumanggi, lalo na kapag siyang kausap, dahil alam niyang nagsasabi ako na totoo, sa hindi. At saka okay lang naman ako, konting sugat lang to, malayo sa bituka, pero masakit eh, ang sakit sa dibdib. Sa pagkakayakap sa akin ni Joy, bumuhos na ang mga luha ko. Sino siya para saktan ng bestie ko? Makakatikim ang lalaki yan sa akin. Kahit na hindi ako lumingon, alam ko, napatingin sa amin ibang estudyante, pero wala akong pakialam. Pagtinginan man nila kami, pagbulungan at pagtawanan, wala akong pakialam. Basta ang gusto ko lang ilabas ang sakit na nararamdaman ko dahil sa lalaking mahal ko. Tana, bes. Ako nang bahala sa lalaking yon. Hindi ko hahayaan na hindi ako makaganti. Knowing her kapag sinabi niya gagawin niya. Tsaka wala akong magagawa kung may gagawin siya kay Raymond. Hindi ko rin naman siya pipigilan. Iyak ka lang, bes. Hinahagod niya pa rin ang likod ko. Ilang minuto rin yata akong umiyak sa balikat niya hanggang sa ako nang humiwalay. Punasan mo mga mata mo, bes. Ayoko nakikita yan, alam mo naman yan. Tumango ako sa sinabi niya. Gago talaga ng lalaking yun. Sipain ko siya sa bayag niya eh. Medyo malakas ang boses niya kaya napasingha pa mga kasama namin dito sa kantin. Kaya mo ba? Pangahamon ko. She smirked. Napalingon ako sa tinitigan niya. Naparunok ako na makitang si Raymond ang tinitingnan niya habang kasamang girlfriend nito. Inggit. Iyon ang nararamdaman ko ngayon dahil napapasaya at napapangiti siya ng iba. Bes, mahinang tawag ko sa kanya pero hindi ko na siya nagawang pigilan pa. Natameme na lang ako at walang nagawa sa gagawin ni Joy. Hoy, Raymond! Sigaw niya kaya't sabay napalingon yung dalawa. Si Raymond at ang girlfriend niya. Nagkasalubong ang kilin ni Raymond kasabay nun ang pagsapak ni Joy sa kanya at pagsipa nito sa sinabi niya kanina. Nagsinghapan ang lahat. Napatakip pa ng bibig ang iba kabilang ng girlfriend niya. Deserve mo yan. Kung hahalikan mong kaibigan ko, huwag mong susugatan. Nagsinghapan ang lahat sa sinabi niya. Alam kong may ibang meaning sa ibang sinabi niya, lalo na sa akin. Iba ang pagkakaintindi ko. You kissed her friend? Tanong ng girlfriend ni Raymond. Napalingon sandali sa akin si Joy na may malawak ng ngisi. Hindi lang hinalikan ng boyfriend mong kaibigan ko. Nalagyan pa ng kiss mark ang leeg niya. That's true. Hindi lang mariin at masakit na halik ang binigay ni Raymond sa akin. Babe, hindi ko makita ang reaksyon ni Raymond dahil natatakpan siya ni Joy. Pero alam kong matalim ang tingin ng mga mata nito at galit. Napabuntong hininga ako na marinig ko ang bulungan ng mga tao sa paligid. Babe, is that true? Tanong ulit ng girlfriend niya. Padabog akong tumayo kaya nakuha kong atensyon nilang lahat. Pero ni isa wala akong pinansin sa kanila dahil patuloy lang ako sa paglabas sa kantin. Sa rooftop ako pumunta. Gusto ko dito pumunta eh. Bakit ba? Binoka ko ang mga kamay ko. Tinaas at dinama ang simoy ng hangin. Mag-18 ka na, self? Magli-legal age ka na, hindi na bagay sa iyong iiyak dahil lang sa isang lalaki? Hindi bagay sa iyo. Sigaw ko. Nakangiti ako habang nagbabagsakan ng mga luha ko. Para akong tanga talaga minsan. Nasasaktan pero nakangiti. Ginusto mo to, self? Ginusto mo kaya hindi ka dapat magsisi? Kapag pinakasalan ka niya. Naging kayo, magkasama sa isang bubong. Matututuhan kanyang mahalin. Makakalimutan niyang girlfriend niya. Sige, self, mangarap ka. Mangarap ka ng gising. Walang masama kung aasa ko. May mga ganon naman kwento kahit sa mga palabas. Promise? Hindi ako magsisisi at pakakasalan kita. Raymond, mahal na mahal kita. Sobra. Mga bata pa lang tayo. At kapag kasal ka na sa akin, wala ka ng kawala. Wala. Matatali ka sa akin. Bumuhos lalo ang mga luha ko. Ang sakit. I want to shout again. Again and again. Gusto kong mapaos ka sa sigaw. At least nailabas kong lahat ng nararamdaman ko.
Next month, you will be Mrs. Laksamana. Bulong ko sa hangin. Nakataas pa rin ang mga kamay. Sa sunod na buwan, may mga hindi na ako dapat gawin kapag kinasal na kaming dalawa. Aakitin ko siya para mahalin niya ako. Mamahalin niya rin ako. Kahit masaktan ako para mahalin niya lang, wala akong pakialam. Mahalin niya lang ako. Gagawin kong lahat para mahalin niya ako. Iiwan niyang girlfriend niya at nasa akin ang buong atensyon niya. Hanggang mag-uwian, naroon lamang ako. Tumawag na nga si Daddy pero hindi ko sinagot. Gusto ko munang mapag-isa habang di pa ako kasal. And I want to enjoy my time with myself too. I-enjoy ko muna ang sarili kong buhay habang wala pa akong asawa. Sumabay ako sa sensual na music. Nakihalubilo. Nakipagsayaw sa kung kani-kanino. Hinayaan ko ring hawakan at tipuan ako. Next month, hindi na pwede yon dahil magagalit ang Raymond ko. Ooh, let's party! I shouted. Mabuti nilang maganda ako. Kung hindi ako papapasukin dahil next month pa naman ako mag-18. Shot para sa mga taong hindi minahal. Sigaw ko. Sigaw na sinabayan din ng iba. Para sa mga broken-hearted. Sigaw nila. Nahihilo na ako. Nalalabo ang mga paningin pero nagawa ko pa ring sumigaw, gumiling at umindak. Hey miss, are you alone? Napahagikik ako na marinig ang tanong na iyon. Inamoy ko siya. In fairness, ang bango niya. Hi, Pogi. You, are you alone? I cannot see his face. Malabong mukha niya sa mga mata ko pero nakita ko pa ang pagiti niya. Let's dance. Magaan ang hawak niya sa bewang ko, dahilan para makiliti ako. Let's dance, Pogi. Nangaakit na sagot ko. Sumayaw ako. Sumayaw ako na sumayaw. Yung sayaw na akala mo walang katapusan. Dahil sa bewang ko ang kamay ng lalaki, na mukhang inaalalayan ako. Napatigil lang ako sa pagsayaw nang may humablot sa akin sa lalaking kasayawan ko. At sa lakas ng music, hindi siya narinig ng ilan sa pagsigaw. Ang babaeng hawak mo, kakasal na yun sa akin. Hindi ko alam kung nasa na kami, dahil basta na lang niya akong hinila. Hindi pa tayo kasal, pero lumalandi ka na. Humagikik lang ako, di pinansin ang sigaw niya. Pasimple ko siyang inamoy. Pinalibot ko pa ang braso ko sa leeg niya. Ang bango mo, Pogi. Nakangating sabi ko sa kanya. Ikaw ba talagang baba? Di na siya natapos sa sasabihin niya dahil inunahan ko na siya. Pogi, let's do it. Naramdaman kong natigilan siya sa sinabi ko. May tama na ako ng alak pero kilala ko ang lalaking may hawak sa akin ngayon. Mula sa amoy, sa boses at sa katawan. Siyempre, iniinis ko lang siya at gustong malaman kung anong reaksyon niya sa mga ginagawa at sinasabi ko. He cursed. Imapos na ako sa kanya pero bago yon, hinalikan ko muna siya sa labi. Wala naman siyang tugon o kaya imik. One night stand lang naman, Pogi. Nangaakit pa na bulong ko, sabay hagikik. Nadja, are you out of your mind? He shouted again. I pouted. Bakit ka ba galit, Pogi? One night stand lang naman. Humiwalay ako pero muntik nang matumba. He shouted again. Pero mabilis siya at nasalo ko kaagad. Alam mo ba, Pogi? Ikakasal na ako next month. Ikakasal na ako sa lalaking mahal ko pero hindi ako mahal. Pinalungkot ko pa ang boses ko. Let's have a hot night with me, Pogi. Para naman fair kami nung lalaking pakakasalan ko. Di naman pwedeng virgin ako pagkatapos siya hindi. Matapos kong sabihin iyon, ay hinaplos ko siya sa dibdib. He cursed again. Humagikik ako bago yumapos ulit pero kasama na mga hita ko. Choke me, Daddy. Sabay hagikik ko na naman. I know who is this man. Hindi ko makakalimutan ang amoy niya. Faster, Daddy. He groaned when he heard me say those words. Mukhang nagtitimpi lamang siya. Nakapalibot ang mga hita ko sa kanyang bewang habang naglalakad siya. Napanguso ako nang ibaba niya ako sa loob ng kotse niya pero bago siya umalis, sinadya ko munang madaanan ng aking daliri ang kanyang body. Oh, faster, Daddy. More. Lick me more. Thrust inside me more. Muli humagikik ako. Narinig ko naman ang pagmumura niya, kaya mas napahagikik pa ako. Is he turned on? Nagsimula siya magmaneho habang ako walang tigil sa kabasusang inilalabas ng bunganga ko. Raymond, I moaned. Bahala na ano man ang mangyari. Siguro naman alam niyang wala ako sa katinoan at lasing.
Binaba kong suot kong maong short kasabay ng panty. What the? Malakas niyang sigaw. I spread my legs. Hindi sa harapan niya. Basta sa harapan pero makikita niya naman. Inawakan ko ang sarili kong pagkababae. Oh gosh, bakit basa? Am I wet? Wala pa naman siyang ginagawa. Raymond! I moaned again while playing with Mai. Sinadya ko talagang lakasan ng bawat pag-ungol ko. Sinadya ko iparinig sa kanya. Sabihin niya mang desperada ko'y wala na akong pakialam. Basta maangkin ko lamang siya. Akin lang siya. Raymond, ang sarap. Dinig ko naman ang pagmumura niya. Kaya mas pinag-igihan ko ang ginagawa ko sa sariling pagkababae. He cursed and stopped the car. Oh my gosh, ito na nga. Here we go. Bahala na. Mabilis niya akong pinaharap. Padarag na sinandal niya ako sa pinto ng kotse. Hinawakan ang magkabilang hita ko at walang pasabi. Sinubsob ang mukha sa pagitan nito. Raymond! I moaned. Napasabunot ako sa kanyang buhok. Mas masarap pala kapag ibang taong gagawa sa'yo. He continued eating me there. Napatitig ako sa kanya. Pogi, ang sarap. Walang hiyang wika ko sabay hagikik. Tinaas ko ang braso ko at pinalibot sa leeg niya. Walang paalam ko siyang hinalikan at sinandal sa may pinto ng kotse. Siya naman na nakasandal ngayon. I licked my lips. Humiwalay ako sa kanya at mabilis tinanggal ang kanyang belt. Wow! Sambit ko na lumuwag ang kanyang body na tayong-tayo. Mabilis akong kumandong sa kanya. Pinosisyon ang sarili ko. I teased myself at ako naman tong tuwang-tuwa sa kagagahan. I kissed him on his lips bago ko sumubsob sa kanyang leeg. Lumambitin din ako doon at doon na nakatulog. Aray ko, mami! Sigaw ko sabay hawak ko sa ulo. Ang sakit. Parang binibiyak ang ulo ko sa sobrang sakit. Napatingin ako sa sarili ko. Halos lumawa na ang mga mata ko at napatakip pa ng bibig na makitang wala akong saplot. Oh my gosh! Ano nangyari kagabi? Mommy! Nagsisigaw ako. Ang ingay mo. He glared at me. Niyakap ko ang sarili ko. Ano nangyari? May nangyari ba? Kabadong tanong ko. He smirked at me kaya napanunok ako. Sa palagay mo? Natakip ako ng mukha. Anong katangahan ang ginawa ko? Tinuktukan ko ang sarili ko. Your boobs are showing. Nakangising wika niya kaya tinakpan ko ulit ng kumot ang aking sarili. Bastos! Gumisi lang siya at lumapit sa akin kaya napasandal ako sa headboard ng kama. Nakangisi siyang gumapang mula sa edge ng kama papalapit sa akin. Hinila ang kumot at inihagis silang sa kung saan kaya't kitang-kita na ang katawan kong hubad. You know what? I sucked and kissed you last night. Namula ang mukha ko sa kawalang hiyang sinabi niya. Napapikit ako at inalala ang kagagahan at ganoon lang ang hiyang naramdaman ng tama ang kanyang sinabi. Oh my gosh! What have I done? You kissed me? You licked it? He smirked and nodded. Pwedeng gawin mo ulit? Natigilan siya kaya't napahalakak ako. Ano siya ngayon? Wala pala siya eh. Mas walang hiyang bibig ko sa kanya. Wala kaming imikan pagkatapos na nangyari kanina. Nakaramdam ako ng hiya. Haramdam ko pa rin yung pagkababae ko na parang may gusto. I closed my eyes. Nakakahiya talaga. Masyadong halata kanina na gustong-gusto ko ang ginagawa niya sa akin. Kung kanina medyo maayos pa kaming dalawa, ngayon na may bigla na lang siyang nanlamig ulit. Wala na namang emosyon ang kanyang mga mata. Pinagmamasdan ko siya ng palihim habang kumakain kami. Napatingin ako sa phone niya nang tumunog bigla. Napakagat ako ng labi. Nakita ko may nakalagay na babe doon. Mukhang girlfriend niyang tumatawag. He glanced at me. Nagiwas ako ng tingin pero kaagad ding bumalik sa kanya. Good morning, babe. Kumirot ang puso ko. Malambing ang boses niya at para siyang nanuyo. I smiled bitterly. Girlfriend niya yon, kaya anong karapatan kong magselos? Magiging asawa niya lang naman ako kaya bakit ako masasaktan? Hindi ko naman alam na may kasintahan siya. Kung alam ko lang naman hindi ko na ipagsisiksikan ang sarili ko sa kanya. Pero paano to? Ano ang gagawin ko? I am in love with him. Mahal na mahal ko siya at kaya kong gawin ang lahat para lang maging akin siya. Sinabi niya wag ko daw i-cancel ang wedding namin kaya hindi ko gagawin. Pero may kung anong bumubulong sa akin na gagawin ko. I sighed. Nagpatuloy na lang ako sa pagkain. Halos matapos na ako pero hindi pa rin siya bumabalik. Napatigil ako sa pagliligpit nang may hindi sinasadya akong makita sa ibabaw ng ref. Lumapit ako roon. Kinuha ko sa taas ang frame at tinignan pang mabuti.
Napangiti ako na mapait na makitang masaya sila sa larawan. Pareho silang nakangiti habang nakatingin sa camera. Isang lalaki ang kumukuha sa kanila ng litrato pero nakikita ang kanilang mga mukha. May isang larawan pang nakatingin si Raymond sa kanya, tingin na puno ng pagmamahal. Mukhang mahal na mahal niya ang babaeng ito. Sa paraan pa lang ng pagtingin niya rito, masasabi mo na kaagad. 3 larawan ito na nasa iisang frame. Ang pinakahuling larawan, nakaluhod si Raymond sa harapan habang may hawak na bulaklak. Naiyak ang babae habang may malaking ngiti sa labi si Raymond. Kaagad kong pinunasan ng luhang tumulo sa aking mga mata. Sana makita ko rin sa kanya ang sayang ganyan. I whispered. Ibinalik ko yon sa dating pwesto. Nagpatuloy na lang ako sa pagliligpit. Napatingin ako sa kanya nang bumalik na ito. Nawala ang ngiti sa labi niya nang tumingin sa akin. Wala na namang emosyon. Kakain ka pa ba? I asked. Aalis na ako, ikaw nang bahala rito. Sagot niyang wala sa sarili ko naman, tinanguan, at pinagmasdan siyang maglakad papalayo. Raymond is really handsome. Masungit lang siyang tingnan kapag seryosong kanyang mukha. Hindi ko alam kung paano ko siya nagustuhan at minahal ng ganito. Basta, mga bata pa lang kami, gusto ko na siya. Hindi ko alam kung paano lumalim ang nararamdaman kong to. Maayos ang pakikitungo niya sa akin noon. Bakit bigla na lang siyang naging ganito? Maayos naman kaming dalawa ng mga bata pa kami. Kaya nagtataka ako kung bakit bigla siya nagbago. Sa mga kilos at ginagawa niya sa akin noon, siguro, nahulog ako sa kanya kaya hindi na ako makaahon ngayon. Because of him, I forgot everything. Siya ang dahilan kung ba't nagliwanag ulit ang buhay ko sa madilim na nangyari sa akin. I sighed again. Nang matapos ako sa pag-aayos, naglibot muna ako. Sa bawat madadaanan ko, may makikita akong larawan nilang dalawa. Lahat ng mga larawan pareho sila nakangiti at sweet tingnan. Lahat naka-frame. I opened the door. Marahil ito na ang kwarto niya. Kwarto nila. Mabilis sumalubong sa akin isang larawan sa taas ng kama. May kung anong kirot na naman akong nararamdaman habang pinagmamasdan ng malaking larawan. May larawan din sa mini table sa gilid ng kama. Pareho sa nakasabit sa itaas ng kama. Nilibot ko ang buong paningin ko sa silid. Halos mga larawan nilang nakikita ko na kung saan nakalagay. Sinarado ko na lang sa huli ang pinto habang nagsisimula ng tumulo ang mga luha ko. Mahal na mahal niya. Mahal na mahal nilang isa't isa. Hindi ko alam ang bagay na to. Mukhang itinagaw rin ni Raymond dahil maging ang kanyang pamilya, hindi alam ang tungkol sa may girlfriend siya. Kung ano man ang dahilan niya kung bakit ay itinago, wala na akong pakialam. Ang tanging alam ko lang, matagal na silang magkasintahan. Matagal na silang nagmamahalan at masisira ko lang ang maganda nilang relasyon. I am sorry for her, but I love Raymond so much. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Bungad na tanong sa akin ni Joy. Tipid akong umiti sa kanya. Wala lang, masaya lang ako. Tinitigan niya ako. Ito ka. Tinaas niya ang gitna niyang daliri. Napaka-ano mo talaga. Napakasarap ko. Aniya sabay halakhak. Namula ako nang may maalala. Di ko na yata makakalimutan pa ang nangyaring iyon. Pumayag akong gawin niya sa akin yon at kagustuhan ko naman. Iba yung pagpula ng mukha mo ha. May nangyari na kaagad sa inyo? Ha? Wala. Agap ko. She rolled her eyes. Huwag mong isusuko ang bataan sa kanya. Magagalit talaga ako sa iyo. Magagalit ako kapag sa kanya mo sinuko ang bataan. Gigil niyang saad. Mahina na lang akong napatawa. Hindi ko isusuko, don't worry. Siguraduhin mo lang, Nadja Mariling Ania. Tumango na lang ako at nag-iwas ang tingin. Alam kong maisusuko ko ng sarili ko sa kanya, kaya sorry Joy. Sorry kung kailangan ko magsinungaling. Marupok talaga ako pagdating sa kanya. Tanga at bobo ko pagdating sa kanya. Pagkatapos ko magpaayos sa isang parlor, ay naglibot na kami sa mall at bumili ng kung ano-anong magugustuhan makita. We both laughed. Sa panahon ngayon, mas matapang na talaga ang kabit. Umiling-iling na aniya. Pinanood pa rin namin ang dalawang babaeng nagsasabunutan at pilit inaawat pero sadyang ayaw parehong bumitaw ng dalawa. Sa palagay mo, sinong mananalo sa kanila? I asked. She smirked. Siyempre, ang kabit ang mananalo. Hindi magpapatalo ang kabit kahit sila ang kabit at walang karapatan. Napatango-tango na lang ako at sumasang-ayon sa sinabi niya. Sa panahon talaga ngayon, kabit ng mas matapang na akala mo silang original. Ang may karapatan kahit wala naman, kahit na silang dapat manahimik. Tumingin siya sa akin.
Kapag kinasal kayong dalawa na sana hindi na lang, ikaw mas may karapatan kay Raymond. Kasi ikaw ang asawa? Tumingin ako sa kanya. Mas may karapatan yata ang girlfriend niya kasi siya ang mahal nito. Tumawa siya. Tanga. Oo, siya nga ang mahal pero ikaw ang asawa niya. Kaya ano pang magagawa ng pagmamahal ni Raymond sa kanya kung ikaw ang asawa? Napaisip akong bigla at kalaunan, napatango rin sa sinabi niya. Huwag kang magpapatalo gaya ng kabit na yon. Tinuro niya ang babaeng nasa taas ngayon ng original na asawa. Dinig na dinig naman at nasaksihan ang buong pangyayari. Pareho silang palaban pero mas palaban ang kabit. Kita mo ngayon, siya nasa taas ng original na asawa habang pinagsasampal ito. Napailing na lamang ako. Totoo talagang nangyayari ang bagay na ito sa totoong buhay. Kung magkakagayan kayo ng girlfriend ni Raymond, mas panalo ka dahil tingin pa lang ng babaeng yun, mahina na. Paano ka naman nakakasigurado? Malay mo nasa loob ang tunay na ugali. Sagot ko. Nasa loob talagang tunay na ugali, Nadia. Play safe. Pinagkadiinan niya ang huling salita na sinabi niya. Umiling na lamang ako. Mukhang di naman ako aawain ng girlfriend ni Raymond kung hindi niya malalaman na asawa ko ng boyfriend niya. Oras na turuyan na kaming ikasal na dalawa. Hindi niya malalaman kung hindi sasabihin ni Raymond sa kanya. Walang away na mangyayari kung mananatiling tago ito. Ikaw ba? Ayaw mo pa bang magkaroon ng boyfriend? I ask. Umirap lang siya at sumimsim sa lemon juice. Wala akong panahon sa ganyan. Ayoko magkaroon pa ng sakit sa ulo. Marami na ako sakit sa ulo kaya ayoko nang dagdagan pa. Ani at saka muling napairap. Sumimsim naman ako sa juice na hawak ko. Kaya mo naman sigurong pagsabayin ang mga sakit sa ulong sinasabi mo at sa boyfriend mo na maging sakit din sa ulo mo? Mahina akong natawa sa sinabi. She crossed her arms. Kung magkakaroon man ako ng boyfriend, gusto ko yung matino. Hindi yung bad boy ang datingan. Yung simple lang. Tipong inosenteng tingnan. May paninindigan at pangarap sa buhay. Natigilan ako. Biglang pumasok sa isip ko si Vincent. Kagaya ba ni Vincent ang gusto mo? Nagtaas siya ng kilay. Vincent Smith? Tanong niyang tinanguan ko naman. Paano niya nalaman iyon? Kilala mo? I ask. Umirap siya. Sinong di makakakilala sa kanya? Sikat ang apelido nila. Napatango ako. Alam ko ang bagay na yon. Mabait si Vincent. May paninindigan siya sa buhay. Ayaw niya nga magkagusto dahil wala pa raw siyang may pagmamalaki. Napasimsim ulit ako. Hanga ako sa kanya hindi dahil gusto ko siya, kundi dahil sa mindset niya. Sinong mag-aakala na may lalaking kagaya niya pa na gano'n ang pag-iisip? Ngayon kasi sa panahong meron ngayon at wala nang gano sa isip ng mga lalaki ang salitang pangarap at paninindigan, basta na lang nilang gustong magkagusto at mag-girlfriend ng marami. Wala sa isip, nasa isip ni Vincent kaya hindi ko talaga maiwasang mamangha at tumanga sa kanya dahil buong akala ko'y wala nang ganong lalaki. Kabaliktaran siya ng Kuya Simon niya. Bad boy. Umiling siya. Napatay na akong bigla sa likuran niya. Napasinghap na mahina na makita ko ang dalawang taong hindi ko inasahang makita. Pareho silang may ngiti sa mga labi. Nakahawak to sa bewang ng babae habang puno ng pagmamahal na nakatingin dito. I gasp again. Nakunot ang noo ni Joy at tumingon sa kanyang likuran. Aba, may gago pa lang nandito. She whispered. Joy, wag mo na lang sana silang pansinin. Mukhang may date sila ngayon. Hindi niya ako nilingon. Pasimple akong tumingin kina Raymond at Zara. Nagtungo sila sa isang lamesa malapit sa amin, kaya agad ako nag-iwas ang tingin at baka makita pa nila akong tumitingin sa kanila. Pinagmamasdan silang dalawa. Nananadya yata, ni Joy. Umirap lamang siya. Pasimple ako tumingin sa kanila. Dinig ko ang marahang tawa ni Zara. Di naman ganong malakas yun eh. Kapag inosente ang mukha at mahinin ang kilos, nasa lubang kulo nito. Pabulong na sabi ni Joy. Nakuha ko kaagad ang punto niya at alam ko, si Zara ang sinasabihan nito. Nalaman ko ang pangalan nito dahil nakita ko sa likod ng larawang nakita ko. Oh my gosh! Tiri ni Joy. Napatingin ako sa kanya. Nagtatakang mukha dahil sa biglaang pagtayo nito. Basa ang kanyang damit. Naramdaman kong napatingin sa amin si Raymond maging ang ibang tao. Kinakausap lang naman kita ng maayos. Bakit kailangan mo akong buhusan? Ha? Mahinang tanong ko. Tinignan niya ako. Kakaibang tingin na may pinapahiwatig. Ano ba yung sinasabi mo? Tanong ko. Maarte niyang pinunasan ng kanyang suot. Lumabas din ang totoong aura ng kanyang mukha.
Napatayo ako sa gulat nang bigla niya rin akong buhusan ng juice. Nakikipag-usap ako sa iyo ng maayos kaya sana kausapin mo rin ako ng maayos. Maarte niya akong tiningnan. Di ko alam kung anong trip niya at bakit ganito. Kailan pa talaga buhusan ako? Sinasabi ko lang naman na lingawan mo siya dahil ang taang nilalandi mo ay asawa ko. Kaya anong di mo maintindihan sa mga sinasabi ko sa iyo? Mas lalo akong napatanga sa sinabi niya. Saan niya nakuha ang bagay na yon? Wala kaming pinag-usapan para dito. Wala tuloy ako maisagot sa kanya. Maarte niyang inayos ang buhok niya. Wala kaming pinag-usapan. Kaibigan pa man din kita pero mas ahas ka pala. Hindi ko kalain na iniahas mo palang asawa ko. She's smart. May asawang lalaki nilalandi mo kaya ilugar mo yung kalandian mo.